Sa darating na halalan, pipiliin ko mga matitino. De Angelo Bam Aquino, Kiko Mendoza Espiritu, Brosas at Franz Castro, dalhin sa Senado. Sina Bato, Aimee at Bongo, kasama ang mga trapo. Kasama ang mga trapo, wag na nating iboto. Isang magandang gabi, magandang umaga mga kababayan. At magandang hapon na rin sa ating mga kababayang nasa Europa. Hello to everyone. Welcome back to my channel. At maikling reaction lang po tungkol po sa debate na ang GMA ang siya pong principal sponsor. At i-focus po natin kay Senador Bato de la Rosa, mga kababayan. Meron pong isang tanong that caught my attention. At ito nga po ay tungkol sa EJK, mga kababayan. Pero bago po tayo magpatuloy, shoutout po sa inyo lahat, sa akin po mga taga-subaybay, mga viewers, sa aking mga followers and subscribers. Again, marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking napakaliit na channel, mga kababayan. Sana po i-share po natin at mag-subscribe po, please, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe para po mapalawak po natin ang ating panawagan sa ating mga kababayan para po sa nalalapit na eleksyon. Ang tanong, dapat bang kasuhan? Oh, by the way, mga kababayan, bago ko po malimutan, dapat in the near future, sa mga mag-organize po ng debates sa ating mga senatorial candidates, kung sino po yung mag-organize, make sure na live po ang debate, mga kababayan. Hindi po acceptable ang mga edited na mga videos about sa debate. Kailangan po dapat live at kailangan, mga kababayan, mabigyan ng pagkakataon ang lahat ng mga candidates, lalo na po yung mga gustong dumalo at sumali. Meron po silang karapatan, tumatakbo po sila at dapat lang na mabigyan po sila ng chance para po sila ay mapakinggan ng taong bayan kung ano naman ang kanilang paninindigan sa mga iba't ibang issues, mga kababayan. Yan, napaka-unfair dahil 12 lang. Dapat mag-schedule sila sa iba't ibang araw na kung saan pwede nilang hatiin kung marami po yung gustong lumahok, pwede po nilang hatiin. At i-schedule sa iba't ibang araw. Hindi na pagbigyan yung maraming gustong dumalo, mga kababayan. Kaya dapat maging patas tayo sa pag-organize ng mga ganitong debate. Dapat fair ang labanan, walang kinikilingan. Dapat mabigyan ang lahat ng kandidato ng pagkakataong magsalita at ipahayag ang kanilang paniniwala at paninindigan. Yan lang po, mga kababayan. Maraming salamat. Alright. Tinanong si Franz Castro at Senator Bato de la Rosa kung dapat bang kasuhan si Digong Duterte. At dito lang po ako natatawa and it caught my attention, mga kababayan. Tong si Bato de la Rosa, hindi na naman nagising. Sumablay na naman, mga kababayan. Meron bang sagot na hybrid? Ako hybrid dyan. Conditional. Natatawa po ako dyan. Ang tanong, isa lang ang sagot. Dapat ba? Oo, hindi. Yun lang. Hindi pwede yung hybrid na yan, mga kababayan. Una, sinabi niya, yes daw. Yes, dapat kasuhan si Pangulong Digong dahil nobody is above the law. Tama yan. Okay lang yan. Agree ako sa iyo, Senator Bato, kung yan ang iyong point
no one is above the law, okay yan. Pero yung sabihin mong no, sapagkat wala siyang kaso, sapagkat hindi niya pwedeng akuin ang kasalanan ng Ninja Cups, sinabi mo. Hindi po yan tama, mga kababayan. Double blade si Senator Bato. Hindi pwedeng no and yes ang sagot mo. Dapat mamili ka lang ng isa kung saan ka tumitindig. Dapat kasuhan itong si dating Pangulong Digong kahit pa yung Ninja Cups ang gumawa mismo, sila pa mismo ang kumalabit sa gatilyo. Pero ang napakaliwanag dyan, siya ang utak, si Pangulong Digong. Siya ang nag-utos, mga kababayan. Hindi yan gagawin ng mga Ninja Cups kung walang utos ang superior, kung walang utos ang Commander-in-Chief, ang Pangulo. Napakaliwanag dyan. Ayon naman sa mga investigasyon, lumalabas. At siya mismo nang galing sa kanyang bunganga na siya ang may utos at kung sino man ang dapat i-blame ay siya, si Digong Duterte, mga kababayan. Kaya hindi mo dapat sabihin, Senator Bato, na wala siyang kasalanan dahil kasalanan niya ng Ninja Cups. Ano yung sabi niya? Guilt is personal. Narinig ko na yan kay Digong Duterte, mga kababayan, sa kanyang pag-appear sa Kongreso nung siya po pinatawag. That guilt is personal. Actually, yan na po ang kanilang mga script, ang kanilang mga narrative. Siguradong pinag-usapan na po yan kasama ng kanilang mga abogado. Yan po ang i-emphasize nila dito, that guilt is personal. In the case of yung po mga pulis na pumatay, of course, damay-damay po sila dyan kung sino man yung kumalabit. At ganun na rin kung sino yung nag-utos, kung sino yung nang-impluensya, kung sino yung may kapangyarihan na nag-utos sa kanila. Of course, takot ang mga pulis na ito. At kapag walang nang utos sa kanila, hindi po nila yung gagawin. Ginawa nila ito sapagkat merong utos galing sa nakatataas or sa taas. Ginawa nila ang mga pagpatay dahil sila ay inutusan. Takot po sila. Takot po sila na hindi gawin dahil utos siya ng Pangulo. Sino naman ang susuway dyan? Wala, matatakot po sila. Otherwise, kung susuway ka, baka ikaw ang isunod at mawalan ka ng trabaho, tapos ang iyong serbisyo, wala kang, ipakain sa iyong pamilya. Kaya takot po silang mawalan ng trabaho. Kaya, ayon sa investigasyon, sa mga hearings, napakalaki po ang involvement ng Pangulo at mispong siya ang umamin na siya ang may utos at siya dapat ang panagutin, hindi ang mga pulis. Yan po ang kanya pinagsasabi, mga kababayan. Ano pang sinabi ni Senator Bato de la Rosa? Wala man siyang kaso, walang nagkaso sa kanya. Well, Senador Bato, paano magkakaroon ng kaso sa kanya? Takot sila dahil siya ang nakaupong Pangulo noon. Sino ba namang DOJ ang kakaso sa isang Pangulo? Of course, takot niya mga yan. Dahil sa panahon ni Digong, kontrolado niya ang Pilipinas, lalong-lalo na ang Department of Justice. Kaya sino naman maglalakas loob na mga kaso sa isang Pangulo na isang diktador, na isang gumamit or gumagamit ng kamay na bakal? Hindi po natin yan may pagkakaila. That he used an iron hand para po ipatupad ang kanyang mga gusto. Siya po ang nasunod. Wala pong kukontra dahil pag ikaw ay lumagay sa gitna at hinaharangan mo ang kanyang kagustuhan, magagaya ka kay Leila de Lima. Magagaya ka kay Mabilog na tatakutin at pagbabantaan. Marami pong mga politically persecuted. Yung po mga matitinong government officials na gustong ipaglaban ng mga tao, wala po silang magawa dahil gagawan ka ng kaso. Patatahimikin ka, kagaya po kay Senator Leila de Lima. Yan po ang isang napakagandang halimbawa, mga kababayan.
Kaya Senator Bato de la Rosa ang yung sagot. Isa lang, mamili ka. Kailangan bang kasuhan? Yes or no? Hindi yung hybrid, hindi yung conditional, hindi. Dahil mali yung sagot mo na guilt is personal. Huwag mong kalilimutan na ang mga tao na to, gumawa sila ng krimen dahil sa pag-uutos ng isang nakatataas or pinakamataas na opisyal ng bayan. Hindi nila yan gagawin kung walang basbas, kung walang utos ang Pangulo. Maliwanag ba, Senator Bato de la Rosa? Tama ka. No one is above the law. Kaya kahit presidente pa, dapat kasuhan. Alright mga kababayan, marami pong salamat sa inyong panunood. Huwag po nating iboto itong si Senator Bato na maka-China, maka-Duterte. Lagi niya pong pinagtatakpan ng ang Davao Boys. Kaya hindi po niya deserve, mga kababayan. Hindi niya deserve ang makabalik sa Senado. At isa pa, dyan na po ang Interpol para po bitbitin itong si Senator Bato de la Rosa papuntang The Hague, Netherlands, mga kababayan, para panagutan ang kanilang mga kasalanang nagawa sa ating mga kapwa Pilipino sa libu-libong buhay na pinaslang, na kinitil, mga kababayan. Kaya dapat lang na mabigyan ng hustisya. Ang sagot ng mga Pilipino, hustisya para sa mga EJK victims. At isa na dyan, si Bato de la Rosa na dapat managot. No votes for Bato de la Rosa. Alright mga kababayan, ito lang po muna ngayon. Maging matalino, maging mahusay sa pagpili ng mga kandidato. Piliin ang mga bagong mukha. Piliin ang mga makapilipino, ang makamanggagawa. Piliin po yung may yutak. Ibasura po ang mga kandidatong pansariling interes lang ang kanilang habol sa pagtakbo. Alright? Maraming pong salamat.